Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, siya ay nagulat at natakot. Ano ang nangyari sa kanya? At si Sec Master Marvin ay tumalon sa mga puno at kumilos ng napakabilis. At ito ay nakapasok na sa kanilang lungsod. At si Sec Master Marvin ay sumigaw. Nasaan ang aking kapatid? Sabi ni Sec Master Marvin ng pasigaw sa pag-aalala. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sec, ang isa dito ay nagsalita. Naroon siya sa kanyang tirahan. Dinala siya ng ating kasundaluhan. Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, ito ay hindi na umimik. At siya ay mabilis na tumakbo patungo sa bahay ni Lily. At agad-agad niyang tinulak ang pinto at sinabi, "Aking kapatid, nasaan ka?" At ang isang sundalo na nag-aantay sa silid ni Lily ay nagsalita. Sec Master Marvin. Nandito si Sec Master Lily sa kanyang silid. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin agad-agad siyang tumungo sa silid ni Lily. Sa pagpasok niya, nakita niya si Lily ay halos hindi gumagalaw at walang malay. Nakita niya sa oras na ito si Lily ay sugatan at ang itim na dress nito ay napakadaming dugo. At si Sec Master Marvin ay sumigaw. Ano ang nangyari sa aking kapatid? Tumawag ka ng manggagamot. Puntahan mo si Matandang Ubeng sa kanyang tirahan. Hindi na pasama sa nawasak ang tirahan ni Matandang Ubeng. Dalhian mo. Kailangan magamot ang mga sugat ng aking kapatid. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ng isang sundalo agad itong tumugon. Masusunod mahal na Sec Master Marvin. At agad-agad itong tumakbo palabas ng tirahan ni Lily. At tumungo sa tirahan ni Matandang Ubeng. Ang matandang babae na manggagamot sa Assassin Sec. At si Sec Master Marvin sa oras na ito habang nakikita ang sugatang katawan ni Lily ito ay labis ang pag-alala. Umupo sa tabi si Sec Master Marvin ni Lily at sinabi, "Aking kapatid, huwag mo akong iiwan. Ikaw na lang ang mayroon ako. Aking kapatid, na kahit hindi kita tunay na kapatid. Ikaw ang nag-iisang tao na sobrang napaka-importante sa akin. Kung mawawala ka hindi ko ito makakaya. Kaya lakasan mo ang loob mo, at ikaw ay lumaban. Paano nangyari sa iyo ito? At sino ang may gawa nito? Huwag mo sabihin ang gumawa ng pagkawasak sa ating lungsod at pagkamatay ng daan kasundaluhan natin at mga mamamayan sa loob ng lungsod natin ay siya din ang gumawa nito sa iyo. Magbabayad siya sa ginawa niya sa iyo. Ang Empress ng South Cloud Continent ang natitiyak ko na gumawa nito sa iyo. Dahil sa loob ng silid hapagkainan sa kaharian ni Emperor Daryl. Habang nandun tayo, ang Empress ng South Cloud ay labis ang pagkagalit sa aking kapatid. Kaya ang ganitong mga pangyayari ay kanyang nagawa sa aking lungsod at mga mamamayan lalo na sa aking kapatid. Papatayin kita Queen Zilong, sabi ni Sec Master Marvin sa galit na tono. At ito ay humawak kay Lily at sinabi, "Paghihiganti kita, titiyakin ko ang gumawa sa iyo nito ay mamamatay." Sabi ni Sec Master Marvin. Oo, sa oras na ito. Walang ibang nasa isip ni Sec Master Marvin ang lahat ng may kagagawan ng masamang gawain laban sa kanyang sekta at kay Lily ay walang iba kung hindi si Queen Zilong. Oo, ang totoo may sala talaga sa pagkawasak ng kalahati ng lungsod ng Assassin Sect at pagkamatay ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect at mga mamamayan nito. Ang may gawa ay si Queen Zilong. Ngunit ngayon, ang gumawa ng pinsala sa katawan ni Lily ay si Dado ang pinuno ng mga tulisan.
na sa katauhan nito ay isang masamang sinaunang spirito. Ang nakalaban ni Lily kanina ay hindi isang tao, kung hindi isang masamang nilalang na nabubuhay sa napakatagal na panahon. Maya-maya ang isang sundalo na nagtungo sa tirahan ni Matandang Ubing ay muling bumalik sa tahanan ni Lily. Kasama sa kanyang likuran si Matandang Ubing. At ito ay dumiretso sa silid ni Lily. At ang isang sundalo ng Assassin Sect ay nagsalita. Sect Master Marvin, nandito na si Matandang Ubing. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay tumayo sa pagkakaupo at sinabi, Matandang Ubing, gawin niyo lahat para ang aking kapatid ay gumaling. Nagmamakaawa ako sa iyo Matandang Ubing. Nang marinig ito ni Matandang Ubing, siya ay nagsalita, Sect Master Marvin akin munang titignan ang kalagayan ni Sect Master Lily. At si Matandang Ubing ay lumapit sa katawan ni Lily. At ito ay nagsalita. Napakalala ng pinsala na natamo ni Sect Master Lily. At ang kamay nito ay humawak sa katawan ni Lily. Nakikita nito ang mga buto ni Lily sa katawan ay mga nagsibali. At agad na nagsalita si Matandang Ubing at sinabi, kailangan magamot na agad natin si Sect Master Lily. Kumuha kayo ng malinis na tubig. At ikaw kung maaari ay kunin mo ang aking kagamitan sa aking silid. Ito ay nakalagay sa isang kahon. Kunin mo ang buong kahon na iyon at dalan sa akin. Sabi ni Matandang Ubing sa isang kasundaluhan na nasa loob din ng silid ni Lily. Nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect agad ito tumugon. Masusunod Matandang Ubing. At ito ay mabilis na nagtungo sa tirahan ni Matandang Ubing. At si Sect Master Marvin ay nagsabi, ako na ang kukwa sa tubig. At si Sect Master Marvin ay agad-agad na lumabas para kumuha ng tubig. At sa loob ng silid ni Lily naiwan si Matandang Ubing. At maya-maya, si Matandang Ubing ay humawak sa ulo ni Lily. At ito ay bumubulong ng isang ritual at maya-maya si Sect Master Marvin ay nakabalik na sa silid ni Lily. At ibinaba ang isang lagayan ng tubig sa gilid ni Matandang Ubing. At si Matandang Ubing ay hindi umiimik. Patuloy itong nabulong ng mga ritual habang ito ay nakapikit at nakahawak sa ulo ni Lily. At maya-maya, ang isang sundalo na inutusan ni Matandang Ubing ay nakarating na din sa tirahan ni Lily at ito ay mabilis na pumasok sa loob ng silid ni Lily. At ito ay agad sinenyasan ni Sect Master Marvin na wag maingay. At kinuha ni Sect Master Marvin ang daladala nitong kahon na nasa loob nito ang mga importante kagamitan ni Matandang Ubing sa paggagamot. At si Sect Master Marvin ay nilapag ng dahan-dahan ang kahon na ito. At sumenya sa isang sundalo na sila ay lumabas. At nang makita ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, ito ay lumabas. At si Sect Master Marvin ay dahan-dahan din lumabas at sinarado ang pinto ng silid ni Lily. At sa paglabas ni Sect Master Marvin, ito ay nagsalita at sinabi, ano ang totoong nangyari sa aking kapatid? Bakit siya nakatamo ng napakalalang pinsala? Ang aking kapatid ay napakahusay sa pakikipaglaban at ang kanyang lakas ay hindi rin basta-basta. Halos nalagpasan ng aking kapatid ang tuktok ng kanyang spiritual na lakas. Paano nangyari ang lahat ng ito? Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, na isa sa mga kasakasama ni Lily na nagtungo kung nasaan sila Dado at ang mga kasamahan nito na mga tulisan. At ito ay nagsalita at sinabi, Sect Master Marvin, kami ay nagtungo sa masukal na kagubatan. At sa aming paghahanap ng pwede gumawa ng pagkawasak sa ating lungsod at pagpaslang sa ating ibang mga kasundaluhan at mga mamamayan. Nakakita kami ng ilang mga yapot na nakabakat sa malambot na lupa. Ito ay aming sinundan, kasama si Sect Master Lily. At sa dulo ng mga yapot na nakabakat sa malambot na lupa, may nakita kami maliit na kuweba. At sa aming pagmamasid, may mga kalalakihan ang lumabas sa kuweba na iyon. Ang bilang nito ay nasa 49. At ang isa sa mga tulisan ay ang kanilang pinuno. At si Sect Master Lily ay nagpasya na tumungo sa harapan ng mga tulisan. At habang kami ay kanyang itusan na magtago sa kapunuan. At mag-antay sa kanyang hudyat. At sa hindi inaasahan, ang pinuno ng mga tulisan na iyon ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Ito ay nakakatakot, nang aming maramdaman ang kanyang spiritual. Ay ito ay nakapagbigay takot sa aming lahat, lalo na nung nagbago ito ng pagkatao. Ang kanyang katawan ay unti-unti nagbago. Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin,
Ito ay nagsalita at sinabi, kung ganon, ang maaari gumawa ng pagkawasak ng ating lungsod at pagkamatay sa ating mga kasundaluhan at mga mamamayan, ay ang may gawa nito ay grupo ng mga tulisan. Sabi ni Sect Master Marvin. At ano ang sinasabi mo na ang pinuno ng mga tulisan ay nagbago ang pangangatawan nito? Ano ang sinasabi mo? Nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, ito ay tumugon at sinabi, oo Sect Master Marvin. Posible ang mga tulisan na iyon ang may gawa ng pagkawasak sa ating lungsod at pagkamatay ng ating mga kasundaluhan at mamamayan. At tama ka Sect Master Marvin. Ang katawan ng pinuno ng tulisan na aming nakita sa masukal na kagubatan at sa isang maliit na kuweba, ay nagbago ang katawan nito at ang kanyang itsura ay parang naging isang halimaw. Ito ay may figure na parang sa tao, na may dalawang paa at kamay. Ngunit ang itsura nito ay parang isang halimaw. At mas lalo pang tumaas ang tinataglay nitong spiritual na lakas. Sa nangyari iyon, si Sect Master Lily ay nakipaglaban ng husto sa halimaw na iyon na pinuno ng mga tulisan. At hindi nagtagal, si Sect Master Lily ay nasugatan mula sa pakikipaglaban niya sa halimaw habang sila ay nakalutang sa hangin. Si Sect Master Lily ay nasugatan ng husto ng espada na gamit-gamit ng halimaw na iyon. At ang halimaw na iyon ay nagpas siyang bitawan ang kanyang espada. At ito ay muling lumusab kay Sect Master Lily. At ito ay kanyang inatake sa mabilis na kilos. At si Sect Master Lily ay tinamaan ng mga pag-atake na iyon. At ang halimaw na iyon ay inatake ng malakas si Sect Master Lily at dahil dun, si Sect Master Lily ay nahulog mula sa pagkakalipad at sa pagbagsak niya sa kalupaan ito ay napakalakas ng impact, na gumawa ng isang malalim na hukay. At dahil sa nangyari na iyon, nagawa namin mailigtas si Sect Master Lily sa kamay ng halimaw na iyon at madala sa ating lungsod. Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay labis na nagulat. At si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, sa ating mundo ay may nabubuhay na halimaw. Bakit nandito sa mundo natin mga tao ang ganon klaseng nilalang? At ito ay namumuno pa sa mga tulisan. Ang nilalang na iyon ay dapat magbayad sa ginawa niya sa aking kapatid. Papatayin ko siya, sabi ni Sect Master Marvin sa seryosong tono at sa galit. At ang isang sundalo ng Assassin Sect ay nagsalita, Sect Master Marvin, kailangan mo malaman na ang mga tulisan na iyon na pinamumunuan ng isang halimaw ay malapit lang sa ating lungsod. Kahit anong oras ay makakapunta ito sa ating lungsod, sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay nagsalita at sinabi, maganda kung ganon, sila ay tutungo sa ating lungsod para sila ay aking pagpapatayin. Sila na ang lalapit sa kanilang kamatayan. Kailangan ko mapaghigantay ang aking kapatid, sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, ito ay nagsalita, Sect Master Marvin, paumanhin kong ito ay sasabihin ko sa iyo. Kailangan na natin umalis sa lungsod natin sa madaling panahon. Ang halimaw na iyon ay sobrang lakas. Ang kanyang lakas na nilabas habang nilalabanan siya ni Sect Master Lily ay hindi pa ang tunay nitong spiritual na lakas. Kailangan natin makalayo sa ating lungsod, upang mailigtas ang iba natin mamamayan na natirang nabubuhay. Huwag na natin hayaan na may mangyari pa sa kanilang masama. Ang halimaw na iyon ay sobrang lakas Sect Master Marvin, sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!